Auntie Claire, magkano ba ibinayad talaga sa'yo? Ha? Anak ka ng nanay mo talaga, oh. Imagine, nagtanong yung tao, hindi niya sinabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Yan kasi pagka galing sa Duterte side, diyan kay Auntie Claire, bawal ka magtanong, bawal ka magsalita. At kung ano man ang sabihin mo, if you're coming from the side of the Duterte, kahit anong sabihin mo, everything for them is fake news. Kahit tanong. So hindi fake news ang tawag doon, Auntie Claire. Ang tawag doon ay fake question. Anak ka ng nanay mo talaga, oh. Bakit pagkatapos mong mura-murahin si PBBM doon sa karadyo, ngayon ay himoy-himod ka na hanggang sa kumakain ka na sa palad mismo ng presidente? Abante Pili! Grabe, ano? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari at sa magkanong dahilan. Ronnie Ramos. Oo, kaya lang sabi mo nga, basta't galing sa Duterte side, lahat ng sasabihin ng mga yan para kay Auntie Claire ay fake news. Abante Pili! Samantala, alas 4:21 na ng umaga. Itinanggiho ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagpapalaganap siya ng fake news. Tugon ito ni Roque sa pagtawag sa kanya ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ng fake news peddler. Nagugat ito matapos na mag-post si Roque ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinunan nito ang tila nakabukol sa bahagi ng tiyan ng Pangulo at nagtanong siya kung colostomy bag ba ito. Ayon kay Roque, kung babasahing mabuti ang kanyang post, gumamit siya ng question marks at malinaw na tinatanong niya kung ano ang nakabukol sa tiyan ng Pangulo. Totoo naman, tama naman yun. Yan kasi pagka galing sa Duterte side, diyan kay Auntie Claire, bawal ka magtanong, bawal ka magsalita. You're not allowed to talk about the president if you're coming from the side of the Duterte. At kung ano man ang sabihin mo, if you're coming from the side of the Duterte, kahit anong sabihin mo, everything for them is fake news. Kahit tanong. So hindi fake news ang tawag doon, Auntie Claire. Ang tawag doon ay fake question. Anak ka ng nanay mo talaga, oh. Auntie Claire, magkano ba ibinayad talaga sa'yo? Bakit pagkatapos mong mura-murahin si PBBM doon sa karadyo, ngayon ay himoy-himod ka na hanggang sa kumakain ka na sa palad mismo ng presidente? Abante Pili! Grabe, ano? Grabe, yung kanyang paninindigan at yung kanyang, anong tawag dito? Yung kanyang prinsipyo, natakpan, natabunan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari at sa magkanong dahilan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas! Kasi, imagine, nagtanong yung tao, hindi niya sinabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Tinatanong lang niya. Kasi, napansin naman ng iba na yung iba may mga nakabukol din sa kanilang barong. Di ba nga? Kasi yung iba may dalang baril. The president can also carry gun kung gusto niya. Di ba? Why not? Ano abay nakabukol na yun? Di ba? It's up to you kung sagutin niyo yun o hindi. But still, it's just a question. Tinatanong lang. Oo, kaya lang, sabi mo nga, basta't galing sa Duterte side, lahat ng sasabihin ng mga yan para kay Auntie Claire ay fake news. Abante Pilipinas! Talamak na tulak sa Pasay, arestado ng Southern Police District. Mabati sa balita si Abante reporter Janzay Makahilas. Abante Radyo Live Report. Janzay, good morning. Yes, Kuya Ron. Morning po sa inyo dyan sa studio. Sa kutsa niya, ang pagsak ng isang lalaki makaramadakip ng mga operatiba ng Southern Police District. Kinilala ang akusado sa alias na Putol, 50 taong gulang na nadakip sa St. John Street, Barangay 179, Maricaban, Pasay City. Ayon sa mga otoridad, itinuturing siya na rank number 1 most wanted person sa district level na isa ring talamak na tulak. Nagugat ang pag-aresto, mag-issue ng warrant of arrest si Honorable Elmer Joseph Werson, presiding judge ng RTC Branch 114 ng Pasay dahil sa kasong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot.
Aabot sa 200,000 piso ang inirekomendang piyansa ng korte para sa paglaya ng akusado. Ako, si Janze Makahilas, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, John C. Makahilas. Alas 4:25 na hong oras natin sa buong kapuluan. Ito ang dapat na sinasagot ng Ito ang dapat na sinasagot ng administrasyon, Hindi yung puro kayo salag. Dapat sinasagot ninyo nasaan na yung pangako ninyo na maraming makukulong. Nasaan na yung mga congressman na sabi ninyo yung makukulong? Bakit wala pa? Nasaan na? Hindi ninyo maipakulong sapagkat totoo ang di umano'y sinasabi o yung binulong sa akin ng Mang Teban na hindi ninyo yan ipakukulong. Sapagkat ang kasunduan, mananatili kayong malaya basta't ma-impeach si Sara Duterte. Abante Pilipinas. Yun lang yun. Di ba what else? Otherwise, makukulong sila o ipakukulong mo sila, hindi ba? Yun yun. Kaya lang, ang sabi naman nung ang tawag dito, yung isang ipis dyan sa sulok-sulok ng Malacanang, isang ipis dyan sa sulok-sulok ng Malacanang na allegedly meron siyang narinig na mga tawag dyan, mga engkanto na nagkukwentuhan. Ang sabi daw yung mga engkanto, sigurado na yan, impeach na si Sara. Tuloy-tuloy na yan. Pero ang masakit niyan, siyempre magpapapogi pa rin yung kunyari pogi, hindi naman. At pagkatapos, yung mga sangkot sa flood control project para hindi makulong at para hindi na dumiretso sa kanya, yung mga usapin na yan, ipakukulong na niya yung mga congressman. So parang sinabing sasabihin lang niya, gagamitin lang muna niya itong mga ito, pagkatapos ipakukulong din. And that's happening, hindi ba? Lahat ng sinabi ng presidente, karamihan ay baliktad. Abante Pilipinas. Kaya kung ako yung isa sa mga contractors, I would rather kasi kilala naman nabanggit na ang pangalan. Tsaka tama naman mahiya naman kayo, Dahil kilala naman kayo ng mga constituents ninyo Di ba? Kilala kayo ng constituents ninyo. Kaya if I were you, wag na ninyong gawin pang lumala ang sitwasyon. Kasi at the end of the day, bago matapos ang termino ng presidente, kailangan magandang lalaki siya at malinis na malinis. Kailangan merong makulong dahil sa pagnanakaw ng mahigit 1 trilyong piso na pondo para na ginamit sa flood control project. Abante Pilipinas. Diba? Yun. Kaya kayo'y malaya pa ngayon dahil dyan sa pangangailangan sa inyo. At hindi pa matapos-tapos yan sapagkat kailangan muna nilang linisin ang Senado. Iniisa-isa na nila yung mga senador na maaaring bumoto ng acquittal for Sara Duterte. Yun. Kaya ang gusto nila kasi lumabas na unanimous ang desisyon na ang impeachment court ay magsasabi unanimously na guilty si Sara Duterte. Abante Pilipinas. Hindi kayo naaawa sa inyong mga kapwa Pilipino? Hindi kayo naaawa sa mismong constituent ninyo? Bukas makalawa nakakulong na rin pala kayo. Abante